Recording. Okay. Good morning. Magandang umaga. Good morning, Moshi. Ganun ba? Moshi. Hindi Moshi when you talk on the phone, di ba? Tapos nun, pero pag maganda Ohio gozaimasu. Ohio gozaimasu. Magandang umaga. Good morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga mula dito sa Pilipinas. Magandang umaga mula sa Japan. And this is Moshi. Moshi. Hindi natin pinapractice. Pilipinas with M&M. M&M with Mike and Malu. Malu. All right. Yes, we thought How of it morning, Monday morning. Monday na pala, Malu. Monday. Monday. At November 16, right? Busy ka pa sa iyong homeschooling. Oo, grabe, stress. Kumusta ang nanay na? Kumusta ang nanay na nag-aaral ng mga factorials? Prime factorization. Para sa mga nanay dyan na hindi pa nag-aaral sa grade 4, mga kamomshies ko dyan. Kasi nauna kami ng konti, no? Nauna kami ng isang buwan, Mike. Sa homeschooling. Grade 4 si Chloe, oo. Nung multiplication, division, okay na yun. Para may review. Pero nung nag-fraction, may prime factorization ulit. LCM, mga ganun-ganon. Kemalu, Diyos ko, oh my God. Kaya mo yan, summa cum laude ka, di ba? I mean, Victorian, Grabe. Naghahanap nga sana ako. Tatawag nga sana ako ng Call a friend. Call a friend, no? Yung sister ko kasi teacher sa US. Math teacher. Kaya lang, bigla siyang, nawala sa Facebook. Ayaw daw niya matoxic. Wag natin pag-usapan ng toxicity ngayon sa Facebook. Oo nga, umaga-umaga. Grabe, may mga kakilala akong sabbatical sa Facebook dahil ang daming mga toxic na balita, toxic na status, toxic na alaming ka-toxican talaga. Hindi naman natin masisi dahil talagang marami talaga nag-vent out ng kanilang mga frustrations. Nag-a-alarm na ang aking phone. Magandang umaga daw. Good morning. Good morning. Yes. We don't want to talk about 9 o'clock in Japan right now. 9 o'clock in Japan. Yan, okay. 8 o'clock in the Philippines. Philippines. Magandang umaga po. Yes. Yes. So, ang balita? Ang show na ito ay tungkol sa mga balita and we try to make a light view. At habang tayo nagkakape-kape at nagkukwento. Kape ko. Oo nga, nasa ba yung kape mo? Nangarag ako. Magkakwentuhan na kami ni Malu tungkol sa mga balita sa Pilipinas, sa Japan, at balita sa buong mundo. Pati na rin yung mga balitang mga balitang ewan. Pag-usapan natin para mapasaya naman natin ang ating Monday morning. By the way, kumusta ka naman dyan, Mike, bago tayo mag-umpisa? Ito malamig na. Malamig na. Pero sumusumpong-sumpong pa rin yung init. So siguro winter, tama ba? Winter ngayon. Malapit na. Malapit na. Late Okay. autumn na yung weather. Kaya eto lalo na naman ako nagkulong sa bahay. Mga Pilipinas dyan, okay naman. Okay naman, tuloy ang buhay, tuloy ang kayod, at saka hindi masyadong matindi epekto ng pandemic dahil nga siguro kulang ng information or siguro relax din talaga yung mga tao at normal na kasi yung protocol na magmamask ka, you-observe proper hygiene bago ka pumasok sa bahay mo, maliligo ka, bago ka matulog, ganyan. So, in place na yun matagal na yun talagang ginagawa dito. So we don't need to educate people anymore yung mga protocols on social distancing, ganyan. So okay naman, relaxed yung overall reaction. Para nasa kultura na ng mga Hapon, no? Na magmamask, ganyan. Pag may sakit, magmask. Nanood na ako ng sine. Nakapanood ka na ng sine? Yes. Sa totoong movie house. Kaloka. Kaloka talaga. And siguro sa balitang natin yan, sa entertainment news natin yan mamaya. I-shoot ko kanito yung nood kong pelikula. Diba? Na-hit yung movie na yan ngayon worldwide.
Okay. O sige, sa unang salvo natin ng mga balita. Akala mo naman totoong newscast. Oo nga, ano ba nangyari? Ano ba yung unang salvo natin? O Anong syempre, ang bumagsaga ka na? malaking balita pa rin ngayon over the weekend was yung bagyong Ulysses, 'di ba? Share ko na lang tong video, ay yung picture ko. Okay. Yung ito yung banner ngayon ng Philippine Daily Inquirer. Can you see it? Yep. Ayan. So, ito yung Cagayan. Ito kasi unexpected yung Cagayan, no? Cagayan Oo still nga. Kasi flooded. dapat That's now nasa ano 69. siya? Nasa, di ba na ang projection nasa Central Luzon dapat yan? Yeah, actually buong Pilipinas, no, yung band nung Ulysses, but yung talagang yung dadaanan ng mata ng bagyo dun sa Bicol region ulit, dun sa dinaanan ni Rolly, Super Typhoon Rolly, tapos Quezon ulit, tapos talaga Metro Manila. Talagang nasa projection siya. Yung Cagayan, wala siya sa projection, nasa outer band siya. Pero nandun pa rin siya sa malaking malaki kasi yung bagyo eh. So parang nasa buntot, 'di ba? Nasa ano siya, nasa outer Nasa outer band siya. Nasa outer band siya nung bagyo. Malaki kasi yung bagyo kay buong Pilipinas sakop niya. Pero unexpected yung Cagayan na ganun kagrabe. Yung magkakaroon ng parang lawin, no? Kung sa mga Pilipino, mga kasama natin, mga kababayan natin sa Cagayan, alam nila yung bagyong lawin. So yung lawin sobrang lakas nun, para siyang super typhoon din. But this time kasi parang gumuho yung Sierra Madre. Yun. Yung yung father ko kasi is from Cagayan, Mike. So, mga kwento ng mga doon, nakaririnig daw nila talaga yung dagundong talaga nung parang nabibiak yung bundok kapag yung bundok talaga. As in rolling, malalaking bitak talaga. Rolling hills. Rolling hills talaga. Tapos, ang nangyari is nagpakawala ng tubig naman si Magat Dam. So, yung Tugigaraw talaga, yung baha. As in, hindi lang baha, as in lunod. Lunod yung mga tao. So, if you can see mga pictures din and videos sa mga newscast, yan, ganyan. Maraming talagang underwater. Sabi dito, yun daw tawag dito, yung mga dams, may mga nabasa akong criticism sa mga mega dam projects. So mas nakasama pa daw ba ito o talagang nagkataon lang? Kasi 'di ba may mga mega dam projects yung Duterte administration ngayon na build and sinisita ngayon ng ibang mga netizens yung dam projects? Ay, hindi pa yun. Hindi pa gumagana yung mga dams na yun. Itong Magat Dam, matagal na tong dam na to. Yung Angat Dam, matagal na rin yan. Talaga nagpapakawala ng tubig yan kapag malakas. Normal siya. Oo. Talagang nagkataon lang nito na gumuho talaga yung bundok kasi taon, dekada ng kinakalbo eh. No? So, hindi lang kasi Ulysses yan. Bago pa si Ulysses, meron pang Quinta, 'di ba? Meron pang Rolly. Tapos dumaan pa yung Shawnee. Parang pang-apat na bagyo na tong malakas. So talagang wala nang makukuha, puro tubig na yung bundok. So yun, ganyan ang nangyari talaga. Gaya dito yan eh, kapag matapos yung ilang mga naunang bagyo, mas makatatakutan mo pa yung susunod na bagyo dahil nga lumuwag na yung lupa na na siya na yanig na siya, kaya pwedeng bumaba na yung hindi na siya ganun katibay yung bundok eh. Kaya konting shake, konting and more water, talaga yan, landslide. Ayun. Totoo yun. Landslides eh, di ba? Bihirang-bihira tayo magka-landslides. Actually, very common na siya lately, ever since mga 10 years ago. Sobra na siyang common sa Philippines ngayon. Kaya we have to review again kung saan ba talaga ang Marikina ba talaga, for me Marikina ba talaga dapat talagang tirhan? Kasi matagal lang sinasabi ng FIVOX na yung Marikina, uninhabitable yan. Parang kasama na siya nandun siya dun sa tinatawag natin dating Marikina Fault Line. Ngayon, na siya? Ano ba tawag sa kanya? North Luzon Fault Line na parang ganon. So, hindi talaga siya, sobrang taas talaga ng threat both dun sa water and dun
dun sa Earth, no, yung sa pagyanig, no. So pati yung Aurora province, sinasabi na matagal na ng PHIVOLCS yan, na hindi talaga inhabitable ng probinsya. So, kailangan talagang Nasa gateway siya ng bagyo eh. Pinag-uusapan yan sa mga sustainability forums, mga livable cities at mga hindi livable places, ganyan. Dahil nga, hindi naman yung bagyo mag-a-adjust sa atin. Tama. Opinion Tama. lang po. True. So, yun na nga. Actually, alam naman ng mga scientists yan eh. It's just, hindi na actionan. Yeah. That's why siguro for people outside the country like you, hindi ba, tanong ko lang, hindi ba parang Philippines na naman, parang ganon. Hindi pa kayo gaganon. Naalala mo nung college tayo, tapos yung pumutok yung Pinatubo, before that lumindol, 'di ba sunod-sunod yung disasters? Parang sinasabi ng mga na nagkakaroon na ng parang tawag dito, anxiety yung mga tao sa pagdo-donate kasi pakonti na ng pakonti yung donate na naman. Donation fatigue. That was article mo yun nung college tayo. Grabe. Naalala mo yung banner natin yun. Parang they were Cosca yung natin yung parang CSR ng Lasal. By the way, sa mga hindi pa nakakilala sa amin, schoolmate kami sa Lasal. They were from the same publication, ang Pahayagang Taridel. Oh my God, 28 years ago, if my math is correct and your factorials are correct. Naalala ko siya. Anyway. Pero kung I have another community, no, mga Filipino nurses sa Europe. Sila, they're raring to donate. So walang pagkamag-anak, mga kababayan, walang hindi nag-aalinlangan, walang kung fundraising. Mabilis sila. Ang concern lang nila ay talagang ba napupunta sa mga tao. Alam mo, the last time I was deeply affected being an OFW, and yun na nga, talaga nagpa-fundraising kami, nagpa-events kami sa school, tumayo yung mga Pilipinas sa in front of the train station. Nasa GMA7 ka pa noon, di ba? I sent you some videos. And ayun na nga, yung Ondoy. So ngayon, sa ibang mga Filipino establishments, meron silang ang dami, never ending kasi mga fundraising. Lagi na lang merong nabagyo, nasakuna, fundraising sa isang health situation, support, may namatay, ganyan. Lagi na lang may donation box. And napapansin ko yung medyo wala nang reaction yung mga tao, sadly, because of what you call donation fatigue. Kailangan mo ipapatent yan para sa pag ginamit ng mga journalist. Nako, masasite si Malu Talosig. Hindi naman. I think, hindi naman sa donation fatigue, no? Siguro, baka kailangan lang malaman ng mga kababayan natin nasa abroad, no? Paano sila magpapadala? Tapos makikita nila na nagagamit talaga yung mga padala nila. At saka sana sustainable na, hindi yung parang yung pangtawid, gutom. Sometimes kasi ang ino-offer natin yung mga damit, 'di ba? Yung iba nagpapadala ng mga old clothes. Underwear. Ano bago ha? Kailangan din yung mga pagkain. Pero ang sinasabi sa akin ng Kapuso Foundation before, pag malaking ganitong mas maganda na yung cash para nakakabili sila ng mas murang mga pagkain. Mapapamura kasi pag 'di ba, pag mas mas madami ang binibili mo. In other news na related sa binalita mo ngayon na kay sa Bagyong Rolly, di ba may mga balita ngayon na yung daw mga LGUs hindi nagpapadaan ng mga rescuers and media? And may nakita akong ganong post, hindi ko siya ma-verify, pero may nakita ko isang post ng isang journalist, photojournalist, pero sabi niya hindi daw magpapasok yung Cagayan, hindi naman lahat ng LGUs, yung Cagayan. Okay. Pero parang nakita ko na kagabi may mga videos na ang mga
So meron. reports. Okay. So hindi confirmed. Baka naayos na. Baka naayos na. Mahirap ang mga unconfirmed news. Oo, pero nakakatakot din, Mike, kasi kung napanood mo yung mga balita sa Marikina, sa Rizal, wala na talagang mask. Wala na talagang mask yung mga ano doon, yung mga hindi naman yung mga rescuer, yung mga yung mga tao na nasa bubong. Siyempre, magmamask ka pa ba? Nasalanta ka na nga, unahin pa yung Oo, parang hindi mo na nga nasalba siguro yung aso mo o kaya yung kotse mo, 'di ba? Ang inuna mo na lang mas yung sarili mo, yung anak mo, umakyat mo sa taas, 'di ba? Di mo na naisip mag-mask, 'di ba? Kasi hindi naman second nature sa mga Pilipino mag-mask. Ito lang pandemic. So, sa kangaragan, pag akyat mo sa bubong, tapos nung na-rescue ka na, wala ka ng mask. Pagdating mo lang sa evacuation center, wala ring mask. Yun. So, actually, it's really bothersome right now. 2 weeks from now, kung tataas ulit ang bilang natin ng mga cases. Actually, yesterday, I was in a conference, and pinag-uusapan namin yung resilience. May nag-present, Filipino, isang academic, and huwag na natin banggitin. Tungkol ito sa resilience, sabi ko, alam mo, college pala ako, naririnig ko na yung resilience, di ba? Meron na ngayong mga nagsasabi on we should move forward from resilience, and let's think about more sustainable ways of changing our lives. How we deal with disasters, more than disaster responsiveness. Let's take ownership, yung multi-stakeholder na, di ba? Yung ano yung role ng LGU, ano yung role ng mga kahit yung mga small businesses, kahit yung mga community support. Ando na kailangan concerted effort na hindi na. And ako personally, I think limited din kasi yung resources ng gobyerno, and like sabi mo dito nga sa Cagayan, nagulat tayo, 'di ba? Kasi bakit hindi expected na doon pala dadaan yung mas masasalanta dahil sa ulan na dala niya. Actually, if you come think of it, maganda nga talaga yung trait ng resilience, 'di ba? Kasi parang despite all the hardship, nakatawa pa rin tayo. Makita mo yung mga pictures, mga video talaga, sa totoo lang. Nakatawa yung mga Pilipino, ganyan. Kasi that's our way of coping, no? Parang lagi na natin nilalagay at the back of our minds na, kaya naman natin to bukas okay na, ganyan. Pero, hindi natin iniisip na, ano nang mangyayari? Kasi, well, siguro, kasama na sa culture natin na, wag mo na kasing isipin yun, mas lalo kang madedepress, no? Kaya actually, mababa rin yung depression rate sa Philippines kasi may maganda yung support system ng Pilipinas. So maraming mga kamag-anak tumutulong sa'yo na nasa abroad, tumutulong din sa'yo. On the other hand, negative trait din siya kasi ginagawa siyang excuse ng mga opisyal na, resilient naman pala kayo, kaya-kaya nyo na yan. Parang hindi nyo na kailangan ng tulong namin. Ganyan. Di ba? Parang, hindi ka na magko-cope, hindi ka na mag-iisip na, 10 years from now, ulit na naman si Ondoy, naulit na naman ngayon, di ba? Parang, 10 years from now, yung Yolanda, naulit na naman ng Rolly. Hindi naisip na kailangan pala natin ng satellite phone. Imagine mo, Catanduanes, walang satellite phone nung kasagsagan ng kasagsagan ng Rolly, Super Typhoon Rolly. Parang napaka-templated na ng satellite phone. And for more than 24 hours, wala sila. You cannot, di ba nag-hashtag na ano ba yung hinashtag na tungkol sa Catanduanes, parang, kumusta na yung Catanduanes or something. Basta hindi alam kung anong nangyari. Walang pictures, walang video anong nangyari sa kanya. Kung siguro mga 5-10 pictures lang na nakapasok yung mga netizens sa social media. Yun ang paulit-ulit during the first 24 hours aftermath ng Bagyong Rolly. So, lang talaga sa social media. Nauna pa ang Twitter, 'di ba? Nauna pa ang mga netizens mag-post ng mga videos at saka mga updates kung anong nangyayari sa actually, thanks to social media. Pati yung Cagayan, 'di ba? Sinasabi nila. Tapos ngayon, binabakbakan yung mga congressman kasi binoto ninyo, tumatanggal ang ABS-CBN. Sino nagbabalita ngayon? Kasi ABS-CBN, meron silang station sa Tuguegarao na nung tinanggalan na sila ng franchise, wala nagbabalita. On the other hand, marami pa rin naman mga stations sa Tuguegarao, mga radio stations na hindi natin alam kung bakit hindi rin alam ng mga kababayan natin na magpapakawala ba ng tubig sa Magat Dam.
Kasi meron din ako nakikita sa social media na before pa nagpakawala, meron ng nagre-report na may papakawala naman ng Magat Dam. It's just that siguro, hindi naman laging naka-social media, tsaka nawala ng kuryente, di ba? Wala na talagang wala nang way to communicate it properly. Therefore, yung sinasabi mong resilience, 'di ba? Kailangan natin i-redefine ito in such a way na concerted yung effort na kapag okay may bagyo, okay nandito na yung satellite phones, ready na ito, o yung mga social media accounts, okay, yung telecoms kailangan maasahan natin, hindi dapat kayo ma-cut off ng ganitong kuryente, alam naman natin mapuputol ng kuryente dahil nga protocol yan, safety measure yan, 'di ba, para walang makuryente. Pero handa na, 'di ba? Handa na yan yung mga tao, naka-charge na yung phones and ready na. I am ready. Oo. Ulit-ulit ng GMA yan. I am ready. Pero hindi tayo ready. Tama, naalala ko. So, kailangan, yun nga lang talaga, sadly, hindi inaasahan yung wala namang may gusto, pero hindi din. Pero more than that, Mike, dapat sa national government, na kasama siya sa overarching na budget. Tinanggalin yung budget ng NOAA. Ganon no? May mga dugdug. Yung NOAA yung nag-install ng mga Doppler radar. So, nasaan yung mga Doppler radar? Marami palang water yung dadaanan ng Cagayan. Lumabas ba yun? Hindi ay, masyado na tayong seryoso. Seryoso na nga, oo. Ang aga-aga, Lunes na Lunes, masyado na seryoso. So, let's move on to the next news. Anong balita, pare? Ano na balita sa'yo dyan sa Japan? Anong balita? Seryoso din yung ibabalita ko. Seryoso pa rin ba? Oo, pero sige, gawin na lang nating medyo lighter. Meron isang bangko dito sa Japan, Mizuho Bank. Nag-release sila ng balita sa Kabatonaba sa Japan Times na sa Bloomberg. So confirmed, okay? Confirmed ang balitang ito sa Bloomberg News na magbebenta daw sila ng personal information. Wow! Yes, personal information ng kanilang mga siguro bankers and credit card holders. Di ba nakakapraning yun? Bakit? Well, of course. Pwede magbenta? As in, nakakuha sila ng consent sa sa clients nila? Ang pinakalusot nila, they are not giving names. Okay? Okay. So, okay. Ang bibenta nila yung parang aggregate data, ganon. Siguro. Ang ibebenta nila yung mga consumption patterns, yung purchasing behavior, yung mga, lalo na dito na kasi naka-pandemic, di ba? So, kahit order mo sa Amazon, darating sa bahay mo. Yung mga matatanda kapag hindi na nakakalabas, hindi na nakaka-grocery, o order lang yan sa Rakuten, darating kahit frozen or fresh na naka-styrofoam, tapos iiwan lang sa labas ng door mo. May mga ganun may mga grocery deliveries dito. Kaya siguro gusto nilang ma-maximize yung ganung klaseng data. Actually, ginagawa na ng Facebook yan. Pero mas naging controversial. Kaya lang hindi sila ganun ka-brutal na, we're selling your data. Pero actually, ginagawa na ng Facebook yan. Magugulat the moment na mag-type ka ng anything sa Facebook, sa even Messenger, mga private messages mo, pumapasok yan sa aggregate data ng ganyan mo lang sa phone mo. Nag-uusap lang tayo. Tapos type mo, ayun na kagad yung unang lalabas. Na-discover ko yan sa'yo actually. Thanks to you. So, anyway, speaking of, yun na nga, ibebenta nila yung, at least public na, wala na magko-complain na, o hindi na sila ma-accuse of selling private data. Pero wala naman daw personal names, information, ganyan. Pero at least yung mga demographic data, nakadetalya siya. So alam yung gender siguro, or yung age, and location, ganyan. Pero specific person, wala siyang information, ganon. So, yun ang balita sa part na ito ng daigdig. Pero ikaw, how do you feel about it? Magtatanggal ka ng million mo dyan, gano'n. Wala ng million. Uy, huwag ka maingay, baka dumami ka mag-anak natin. Pinag-uusapan lang natin kagabi yung mga kamag-anak na biglang dumadami. Change topic. Ano yung sabi mo? Yeah, other news. By the way,
Open ba ang Japan sa mga OFWs ngayon? Open ang Japan sa mga Nasa Japan ka na pala, no, by the way, no? The last time na nausap kita, nasa Laguna ka. Yes, nung huli Usapang CQ. tayong Oo. nag-usap sa usapang CQ. Asan na ba ito? Ayan, usapang CQ. Morning edition. Yes, nasa Pilipinas pa ako, 'di ba, nung nagkumustahan tayo. And I'm back in Japan. Mm. Kwento ko muna paano So, ako yan, kwento mo kung paano ka nakabalik dyan. ganyan. Anong mga kailangan, mga kinembot mo, Oo mga nga, test-test ba dyan? Since special edition 'to ng usapang nasaan na ba talaga? Yan. Ayan, tama. Okay, una-una, I had to go to the embassy and get a letter of confirmation even if I'm a permanent resident. 'Di ba? So, kuha mo na. Kino-confirm lang. And para saan ba itong confirmation na ito? Para ito kasi binabudget nila ilan ng entry ng mga foreigners na papasok. And during that time, last August, 500 per day lang ang capacity ng Japan. Okay. Capacity. Parang Philippines din, parang may quota may quota. Bago ka makapasok, syempre, magsuswab test ka sa kanila. Anyway, bago ka nakaalis, nagpa-swab test ako. Sabihin ko ba kung saan? Okay lang? Okay. Hindi mo na ako nagpo-promote eh. Di ba lang naman tayo pinapromote dito? St. Luke's. So, magkano? Tanong ko muna magkano doon. Mga 6,300. Wow, okay. Nakakatuwa kasi online lahat. Tapos bayad ka ng credit card. Tapos mabilis sila. Confirm na kagad. After mo ma-confirm, magda-drive-thru ka doon sa... meron siyang doon yung parang ramp paakyat doon sa BGC. Pag akyat, maaga kami, paikot-ikot lang kami doon sa block. Dumaan na rin kami kasi wala naman kami makitang pila eh. So, I was early, 30 minutes earlier than my appointment. Ayun, so naka-PPE yung nurse na nagano sa akin, tapos nag-swab ganyan. So, mabilis after 2 days lumabas na. Ang requirement ng Japan was what was that? 72 hours, 'di ba? 72 hours before the flight. Pero yung sa akin lumabas on the 48th hour. Kaya siguro okay, so 2 days lang. Oo. Bawa kung ngayon mo kinuha, nakuha mo kinabukasan, gano'n? Oo. So, or the following day? The following day. The following day. I scheduled it on a Sunday. Nakuha ko siya on a Tuesday. Okay. Less than 48 hours. Lumabas siya. Wednesday yung flight ko. Kaya confident na ako na positive tuloy. Positive, makakalipad ako. Negative ang result ko. Ayun lang, pagdating ko dito, hindi ko in-expect, swab test na naman. Kasi nung alam ko na... okay, inulit. Ulitan. At mas masakit. Kasi nung una sa Pilipinas, parang Sa airport, inulit? Sa airport? Inulit. So, nangyari, sa tawag dito? Dito sa Japan, sa St. Luke's pala, parang kiniliti lang ilong ko parang ganun lang, di ba? Parang, okay sir, tapos na. Okay nga. Hinga ka lang ha. Okay, tapos na. Pagdating dito, talagang pinasok siyang ganon. Tapos, sinabi bilang daw ng 10. As in, 10, ang tagal. Talaga nandun siya sa loob. Tapos, ginanon-ganon pa talaga siya, di ba? Aga-aga yan, pinag-uusapan natin. So, ayun. Tapos na, walang hila. Okay, tapos, aray ko. Ayun. Pero, ang pinaka, doon, I was asked, paano ako uuwi ng bahay? Kasi walang public transport, hindi ako pwede mag-bus. Otherwise, if I were to wait for my results, mag-check-in ako sa hotel. Check-in sa hotel, antayin mo yung results mo. Pag negative ka, saka ka pwedeng mag-train. Okay? Pero walang bus from the airport during that time. Wow, okay. So, anong ginawa mo? Ang sabi ko, nandiyan yung kotse ko sa labas, nag-aantay. So, which is true? Okay. Which is true. Pinadala ko yung kotse ko sa kaibigan ko and then 2 kotse sila, hinatid yung kotse ko. Pero alam mo na to beforehand? Nag-research ka na? Ganun ang mangyayari? Hindi. Ayoko sumakay ng public transport in the okay. Alright. Sige. So, parang mo na rin? Personal protection mo na rin? Okay. Buti na rin, no? Ayun. Okay. Tapos, nag-drive ako pa uwi and then quarantine ako for 2 weeks. Sa bahay lang. Ayun. Nakakatuwa yung quarantine dito kasi syempre namin tayong mga friendship, di ba? Dumarating na lang yung pagkain ng kusa. Tapos on the 3rd day, tumawag yung immigration. Negative daw. Okay? Okay, negative. Saya na. Okay, fine.
life goes on na. On the 4th day, tumawag na naman sa immigration. May nag-positive. Isang malaking beep. Sandali, may nag-positive where? May nag-positive sa Philippine Airlines flight. Oh my goodness! Among the And passengers na kasama mo. Sa business class. Okay. Okay. So, sino bang walang swab test doon? Di yung taga rito. Yung kami namang mga hindi taga rito, may mga swab test kami bago umalis. Wait, hindi ni-require ng Philippine Airlines yung mga Japanese nationals? Hindi sila required papasok ng hindi confirmed yan, okay? Hindi confirmed. Pero I was just hypothesizing na baka yung taga rito yung nag-positive kasi walang swab test requirement ang gobyerno sa kanilang mga citizens noon. Kasi ang policy nila dito sila mag-swab test. Pero it's possible din Have you seen the tweets of Elon Posible Musk? Rin na. Have you seen the sabi niya nag-4 test siya, Elon Musk of Tesla, CEO of Tesla. Nag-4 test siya ng PCR, 2 positive, 2 negative. It goes to show na hindi rin masyadong accurate yung mga PCR tests. So may nag-positive. Okay, yun na lang. May nag-positive. So may nag-positive, okay. Hindi natin alam kung sino. Sa business class. At buti na lang, naubusan ako ng business class. Yung kasama ko ang naka-business class. So siya ngayon, nagpa-swab test na naman siya. Punta kami ngayon sa isang drive-thru clinic dito. May clinic din dito, nag-aantay na, gano'n. Tapos swab test. So upon arrival, bago umalis, nag-swab test. Upon arrival, nag-swab test. Dahil katabi ba niya sa business class? Yes. Katabi niya sa business class. Tapos swab test ulit. Swab test ulit. Ay, hindi pala swab test. Hindi pala swab test. Spit test. Spit test. Magkaiba sa inyo yun? Yun din yun eh. Yun din yung pagkakadescribe. Pero hindi siya tinusok eh. Pinadura lang siya sa sa cup. Okay. Antigen? Could be at antigen test. Siguro. So after that, yun, nung kinabukasan, negative ulit. Okay na kami. So medyo kampante na kami. We were going for the 7th day of our quarantine. And sabi nga nila, 'di ba, for it to incubate 7 days and for you to get healed another 7 days. So ayun, over the 2 weeks, I gained like 3 kilos. Netflix binging, 'di ba? Buti hindi ka na-depress. Nakaka-depress ang ma-quarantine. The good thing is I quarantined myself with a friend. Yung kasabay ko. Ang plano namin ganito, sabi ko sa kanya. Kilala mo yan si Popoy? Sabi ko sa kanya. Alam mo, pag may mag-positive sa atin, sabay tayong ma-hospital, magkasama tayo. If ever, 'di ba? Ayoko naman ma-hospital or hindi ko kasi alam kung ano yung protocol dito, ano yung 'di ba, yung facilities dito. Nakakatakot yung mga nangyayari sa Pilipinas na hindi mo alam kung saan kang facility ilalagay. So sabi ko sa kanya, at least may kasama ako, kaya sabay tayo. Sabay talaga kami nagpa-swab test diyan, sabay kami lumipad, sabay kami nag-quarantine dito. Yun, turns out siya yung kailangan gusto ko nga palasin. Alas ka na. May katabi ka pala. Joke. Ayun. So hindi ako na-depressed. Mas na-depressed ako nung tapos na yung quarantine kasi paglabas ko ng bahay, parang siyang ibang planeta. Parang I was fish out of water dahil walang mask yung mga tao. Walang face shield. Yung mga bata naglalaro sa playground. Yung mga tao Sana all. Life goes on. And yun na nga, I went on Facebook Live immediately after that quarantine to show people na, okay, life can go back to normal as long as we observe proper hygiene, as long as we observe. Oo nga. Oh my God. Sana ganyan na daw. Magpapasko pa man din. Tapos nanood na ako ng sine kagabi eh. Pero napansin ko din, nanood ako ng sine, distance din yung mga upuan. So, nung pinili ko yung seat ko, hindi ko mapipili yung iba. Ba't kaya ayaw? Ito. So, actually, yung back to normal niyo is not really the normal anymore. Normal din naman. Hindi rin naman napupuno yung mga sinehan dito. So, talaga, hindi napupuno sinehan. I live in provincial Japan, by the way. I don't live in Tokyo. That's why, well, you've been here, di ba? So, kita mo naman na kanya-kanyang sasakyan yung mga tao. We don't really use public transport in provincial Japan. Okay, categorize natin yan. Kasi yung rising number of COVID cases in Tokyo, in Osaka, and Hokkaido
ibang kaso yun. Like Hokkaido is extremely cold and Tokyo is thickly populated, similar with Osaka. At gumagamit sila ng mga public transport. Pero dito sa probinsya, talagang probinsya no? Kanya-kanya kami ng sasakyan. Bahay, sasakyan, kung saan ka man pupunta. Pagdating mo sa mall, socially distance, kanya-kanya, layo-layo. So, ganun talaga ang sistema. Wait! Bakit ba naging episode na usapang CQ? Hindi, di ba? Magandang kwento sa mga kababayan natin sa Japan. Okay, fine. Usapang CQ is every Saturday night, 8 p.m. Philippine time. Pero, buti na lang nakikisama ang internet sa atin ngayon. Oo Congratulations, Mare. Congratulations. At ang ating ibig sabihin, hindi pagising yung taga-Pilipinas. Hindi pagising. Diba? Ganda time slot pala ito. So, ito na ating permanent time slot every Monday morning at 9. Nung Saturday, nakailang ako eh. Oh, I was waiting. Teka, wag na natin pagkwentuhan niya. Next news. Ano na? Anong balita mo dyan na kakaiba? Ayun, nasabi ko na. Hindi, yung munang COVID. Balik tayo sa COVID. Nag-report ang Japan ng highest nila again on around 1,371 on a single day. Pero mababa ito as compared sa Pilipinas. Ang Pilipinas, di ba? Pag nag-1,000 something, matutuwa na tayo dahil, konti na lang kasi pumapalo tayo dati ng 6,000 per day. So first time nag-report ang Japan ng 1,371 if that was the exact number. Pero siguro makikriticize natin na hindi rin naman sila nagte-test. Hindi kasing dami ng test natin. So if we look at the statistics, global statistics, isa ang Pilipinas sa pinaka maraming na test sa buong mundo. Okay? Dahil kailangan sa trabaho, bago ka makabalik, kailangan sa ganito, kailangan sa flight, kailangan sa ganun. So, ang daming requirements for COVID testing. And at nagiging criticism ko na ngayon, baka hindi kaya negosyo na ito? Diba? Modus na ang isang, hindi naman, negosyo, okay. Partly negosyo. Halimbawa, sa St. Luke's, ilan yung swab test, tuwing aalis, di ba ang dami nun, di ba? Kung re-require mo lahat yun, ang bilis nun, 6,000 kagad. Well, business naman. Kung 100 agad yun, magkano? Diba? Oo. Kung negosyo ka. But the technology, kasi hindi sa atin eh. Yung ginawa ng UP, dapat talaga yun ang nilagyan ng malaming budget para subsidize na ng gobyerno. At para umiikot din lang yung pera sa Pero okay din naman, kasi kung mahal yung mahal yung testing kit, like, okay, sa St. Louis, at least it pays the salary of the nurses, it supports the hospital. Hindi naman malulugi ang hospital sa panahon ito. Ay, iniisip ko yung anong mga negosyo ang dapat nakikinabang sa ganito, di ba? So siguro dapat i-localize na lang natin ang production ng ating sariling testing capacity. Actually, more than the, yung mga, kung kikita ka ba o hindi, overall, kasi it could be your mom, it could be your dad na senior citizen ngayon, no? Or your grandparents na magkakaroon ng COVID, 'di ba? Yun lang naman 'di ba? Yung doon pa lang iniisip mo pa lang sa same household mo, 'di ba? Kung magkakaroon ng COVID, bakit hindi mo na binabaan? Bakit mo na binabaan? Hindi mo na ginawang mas affordable ang test kit, 'di ba? Kasi yung iba kaya naman kaysa ibigay mo na lang kaysa mag-dole out ka, 'di ba? Na pangbibili lang rin naman nila ng Red Horse. Oy, aminin. Pinambili ng Shopee, ang mga ayuda. Yun na nga, okay. In other news. Lang ako, natutuwa din ako, saka medyo nako-confuse ako. Kasi nung kasagsagan ng bagyo, ibang tao naman ang problema nila, 11/11. Shopping sa Lazada. Alam mo, no 11/11, nag-delete ako ng Lazada at saka nag-delete ako ng Shopee. Sabi ko, pero pumapasok pa rin siya sa feed ng Facebook. At saka, my God, ang galing-galing nila sa marketing. At dahil naka-wifi yung Lazada ko dito at Shopee ko, pumapasok din para wala akong pakialam. Tigilan niyo ako. Okay, other news. Kaya at least I think we survived 11/11. Yes, mas grabe 'yun. Mas grabe 'yun sa pitaka ng mga tao. Let's move on to other news. Ano pang iba nating balita diyan? In other news, may gusto mo ba ng kwento ng vaccine? Vaccine? Sa Pfizer?
Yung Pfizer. Di ba yung Oo. Pfizer, last week, di ba, umaribang ang stock market dahil sa kanilang announcement na 80%, more than 80% pa ang kanilang efficacy. Ang kanilang 90. 90. 90%. Oo, ginamit ko pa example sa class yan na sa statistics class ko ang 90% daw. So bakit maganda ba ang 90%? Ganun ba? Ibig sabihin, 1 out of 9, ganun ba? Ang confidence level kasi 95% dapat. 95%. Para kasing, para lang mo lang sinabi 1 out of 10, mali ka. So, kesa sasabihin mo na chances are tama ka, which is 95% of the time. Kaya confidence level lagi sa statistics is 95%. So, parang pag sinabi mong 90%, ano lang yan, moderately significant. Kasi 10% mo yung error eh. Okay. Ganon. So, actually, gumanda actually yung stock market last week, no? Tapos, nung bandang huli, parang, may problem pala sa logistics. Kaya kailangan super frozen yung pag-deliver nung vaccine, otherwise hindi siya maging effective. So ngayon, actually lumabas ngayon sa Wire, sa Reuters. I think this is Reuters from nakita ko lang Agence France Press pala. Agence France Press na sinasabi ng Sanofi na yung kanilang dine-develop na vaccine ay hindi kailangan super cool. Kailangan lang daw ng normal refrigerator. O, di ba? Ay, mga ganyan na naman marketing. Ilan na percent ba sila? 90% din? Ito yung 90% effective din daw sila. I think siguro 90% yan dahil hindi pa talaga sila makapag-test ng actual at saka talagang mass. Kapag nagamit na yan on a massive scale, saka siguro tataas ng 95% yung kanyang confidence level. Okay. So yun, actually yun ang hindi pa pinag-uusapan ngayon sa sa vaccine development, kung paano yung logistics. So pero naka-down payment na ang EU, naka-down payment na ang UK. Sila mauuna. Kayo na may pera. Kayo na. Yung Japan ba magbabayad? Nagbayad na ba yung Japan? Nagbayad na daw. Kasi sabi ni Presidente, kaya hindi tayo magkakaroon ng vaccine by December. Kasi sinasabi niya before, di ba, magkakaroon na tayo by December, yung China, yung Russia, bibigay na. Pero apparently, namumuna na sa race itong Pfizer, tsaka yung Moderna. yung vaccine, libre siya dito sa Japan. In-announce na ng gobyerno. Yung ibang vaccine o yung coronavirus vaccine? Coronavirus vaccine. In-announce na nila? In-announce na that they're gonna make it free for all residents and citizens by next year when it's available. Ganun. Kayo na. Kayo na. Sana all. China all. Let's move on. Speaking of China, merong kakaibang kembot yung China nung weekend na meron daw silang nakitang coronavirus sa hipon galing sa Saudi. Nag-swab test sila? Diba? Paano ginagawa yun? Hindi ko alam. So yung hipon, paano yung hipon galing Saudi daw? Yung hipon, kasi they also import food from other countries. So, apparently, they import food from Saudi, no? Yung ito, shrimp. Meron palang hipon sa, anyway, mas marami tayong hipon. Anyway, yung kanilang hipon daw from Saudi Arabia, when they tested it, yung mga frozen shrimp may coronavirus. Yan. Tapos, meron din daw coronavirus yung mga na-import nila na beef from, I think this is from, sabay lumabas, from Brazil. Yan, no? Yan. And our Argentinian beef sample. Wow, kumusta naman ang Argentinian corned beef natin? May brand sa Pilipinas yun. Ano ka ba? Joke lang yun. Nagkaroon ako ng kaibigan na Argentinian. Bumisita siya sa Pilipinas. Tapos
Sabi ko sa kanya, "Uy, tingnan mo 'to." Pinakitaan ko siya Argentina corned beef. Tuwang-tuwa siya, bumili siya kasi first time niya makakita ng brand ng bansa niya na corned beef. Sabi ko, Talaga? oo, sabi ko sa kanya kasi basta corned beef dito, Argentina. Oo. Yun yung unang-unang maaalala ng mga Pilipino sa Argentina. Ay, yung corned beef? Pero hindi naman tayo scientist so hindi natin alam kung paano sinwab test yung mga hipon na yan, di ba? Or siguro iba yung test, iba yung Oo, may ibang test naman. Parang yung, di ba, yung sinasabi nila meron din corona yung mga dogs, di oo, ba? di ba? Yun. So, syempre nila, ginanong-ganon ba? Tusok-tusok ba? Iba, may ibang test. Yung mga vets. Hindi, yun na nga, in the same manner, sabi ko nga sa'yo, yung kasama ko, spit test lang pwede di ba? So, hindi siya swab test. So, similarly sa dog, siguro kung pahiran mo lang yung nose ng doggy mo, tapos ilagay mo sa, sa tawag doon. Kaya lang to frozen Baka yung, pa lang, yung sa packaging pa lang. Pwede, baka yung handling nung Nung... Kita na siguro sa microbiology yung mga ganyan, ano? Hindi ko lang alam kung ganun talaga if ganun talaga ang... Kaya, I wanna see the mga scientific journals. Scientific journal. Kasi how can you detect then? Tama. Lalo na tayo, ang dami nating imports from Brazil then hindi naman sinabi kung contagious sa tao. Let's say, lulutuin mo naman, di ba? Kainin mo naman, di ba? So, does it matter? Hindi. Tingin ko doon pa lang sa handling Ayun naman pala. Naluto naman Sorry. Kasi di ba, 5 seconds rule o nalaglag sa table. Uy, wala pang 5 seconds. Kasi lulutuin mo. Or baka rin sinasabi rin ng China na wag na muna kayong mag-import kasi they have to protect their own di ba, economy. Pwede. Yeah. Kasi ngayon China, sa mga nababasa kong mga news sa business news, yung China, Korea, Japan, Taiwan, yan talaga ngayon ang umaaribang mga economies lately with despite the pandemic, 'di ba? So, diyan umaasa ngayon yung mga ibang countries, diyan na mag-i-import, no? So, kung ang bawa ako, yung meron akong malaking product like shrimp or banana, siyempre papadala ko na sa China kasi sila yung gumaganda yung economy, Japan, Korea. Tama. Isa sa US, ang dami-dami ngayong coronavirus. May coronavirus. Meron second wave naman sa Europe. So third wave na raw sa Japan Third wave na kayo? Third Di pa kami yung pa-flatten. Tingin ko nagpa-flatten naman kahit papano sa Pilipinas. Hindi lang talaga natin ma-identify dahil sa record keeping ng Department of Health. Sabihin ko na wala naman ako dyan, akong pake. Hindi kasi paano ka magre-recover ng by the thousands on one day? Tapos yung ano yun ang problema, from a statistician point of view, yung pagre-record keep mo, hindi ka makakapag-desisyon diyan dahil nga erratic Kung kailan mo masumpungan mag-recover, saka ka magre-recover. Kung kailan dapat regular ang pag-record niyan para may matututunan ka sa numbers. Yan yung tinuturo ko sa statistics The numbers speak for themselves. Anong makakwento ng numbers natin? Wala, di ba? Parang ECG. Yung itsura ng parang ECG itsura ng graph natin. Kaya hindi mo masabi kung... Actually, may special report ngayon ng Philippine Daily Inquirer about contact tracing. Kaya ganyan yung numbers natin because we don't do contact tracing din. Walang nagko-contact tracing. Bawa, nagkaroon ako ng COVID, no? So, walang tumatawag. Na-experience ko yan kasi may husband, si Noel. Hindi nagka-COVID siya. So, nag-positive siya. Tapos, lahat din kami, I have to call the barangay, I have to call the Hindi talaga nila kami sabi ng barangay, hindi daw kami isa-swab. Sabi ko, what? Kasama namin sa bahay, di ba? Dapat meron ng swabbing. So, I have to assert. So, through the grace of God, tumawag din ako sa mga contacts ko sa media. Bigyan niyo naman ako ng contact number ng Quezon City. Tinatanong mo ako tungkol sa Red Cross noon. Oo, kasi, yun pa, mahal pa yung magpapatay. So, kung 7 kayo sa family, so 7 times 6,000, di ba? Ang bigat nun.
Eh, buti na lang, pumayag yung Quezon City na i-swab kaming lahat. So, I have to assert din lahat. Tapos may mga friends ako sinasabi nila, ang swerte mo dahil media ka. Ginaganon ako. Bakit? Sabi niya, hindi daw talaga pumapayag yung iba. Pag wala kang symptom ng ng any Pero, colds, fever, hindi ka nila isa-swab. Kahit na member of the family mo. Kung well, hindi talaga, in gumaganon. in another perspective sabi ko nga, dito sa Japan, hangga't hindi ka nag-aagaw buhay, hindi ka i-test. Yun nga, yun din yung perspective din. Parang sa regular flu, parang ganon. Kung wala ka naman comorbidity, bakit ka bibigyan ng test? So, ganon. So, iba-iba. Siguro sa iba-ibang LGU, iba-iba rin ng kasi may mga friends din ako, syempre, who keep on updating me, no, nung naka-quarantine ako. Ganyan din dito sa amin, sa ganyan. Walang ganyan, contact tracing, walang test. Pag wala ka namang sipon, wala ka namang ubo. So, parang, the numbers speak for itself o talagang wala naman talagang katapusan to dahil remember sa Philippines hindi naman lahat may sariling banyo, 'di ba? Yung iba and we have kasi may common CR lang, 'di ba? Tapos overextended ang families natin. sa isang bahay, 3 pamilya, okay, dikit-dikit pa. So ano yung numbers mo? 'Di ba? Wala 'yon. Wala 'yon. Hiwa-hiwalay ang bahay. Tapos hindi nagkukumpul-kumpol. Tapos noon, pagdating ng gabi, wala kang makikitang tao sa kalsada. 'Di ba? Kasi wala nagchichismisan sa kalye, wala walang nag-iinuman sa labas ng bahay. Walang ganon. 'Di ba? Kasi kanya-kanyang bahay, kagad at the end of the day. So iba talaga. Culture plays a big role in managing COVID. Pero in fairness din yung mga iba sinasabi nila sa ASEAN country, number 1 Philippines. In fairness, din sa Philippines. Number one sa ASEAN daw. ASEAN, number 1 sa coronavirus. There was a time na nagna-number 1 tayo. Miss Universe, top runner. Pati COVID, number 1 tayo. Oo, COVID tayo. Indonesia na ngayon ang number 1. Indonesia ngayon. Pero there was a time na nagna-number 1 ng Philippines, ganun. Pero yung sinasabi ng mga kaibigan ko naman sa ASEAN, hindi rin naman din daw ganun ka reliable din yung numbers nila. Kasi ganun din may mga slums din sila, yung contact tracing, deficient din. So, hindi naman sa nang-aaway din ng gobyerno sa Philippines. Lahat naman, problema naman talaga lahat yan worldwide, no? It's just that, siguro, alam nyo na ilang buwan na to 6 months, more than 6 months na tayong ganito hindi pa natin naayos. Kahapon pala, kumain kami ng family ko dun sa Valenzuela, dun sa aking pamangkin, no? Meron siyang restaurant, yung bistro, sasabihin na, bistro 171. Gusto mo ako ng libre. Masarap magkain doon. Anyway, nakita ko may maganda yung contact tracing ng Valenzuela. Yun. Kasi meron silang app na na-develop. Tapos pagpasok mo dun sa restaurant, kailangan ka meron kang QR code na kailangan yan yung sinasabi ko sa'yo na para ako nasa ibang planeta. Kasi wala niyan dito. Like, walang ganyan. Pupunta ako sa Starbucks, regular. As in, pasok ka lang, ganyan. Minsan, wala nga akong mask, nakalimutan ko. Punta ako sa mall. Hindi ko kailangan mag-fill out ng kahit na anong contract tracing app or paper or sa kahit saang restaurant. Walang ganun-ganun. Kaya nga sabi ko na parang nasa ibang planeta na yata ako. Walang rito. So, relax lang talaga. Diba? Ayun. Sana all. Our 4 minutes into our remaining time. Anong ating last na pasabog na balita dyan? Anong mga trending na balita ngayon, Mike? Actually, ano bang gusto mong kachipan na balita? Kachipan ba? Balitang ano daw? Balitang ano? May balita dito na medyo nag-trending, no? Si Vice Ganda. Ano nangyari? Medyo out kailangan mo talaga ng kachipan. Balitang Hindi naman kachipan to, tingnan mo balitang chip kasi ako mamaya kwento ko sa iyo yung aking balitang kachip. Nasa Balisin sila, hindi to chip Nasa Balisin sila. Ang kanyang partner na si Ion Perez. Ayan. Ano nangyari? Nung dumating nga yung Typhoon Ulysses, sobrang siyang kinabahan.
Kasi Mhm. nasa Polillo Island yung Balisin, which is Yeah. an island of Quezon, Bakit Quezon sila nagpunta province. do'n? Alam naman nila may bagyo. Hindi, doon yata sila nagbabakasyon. So, Oo. na-stranded sila doon. Yan. So, nung time na dumating nga daw maganda kasi naman yung mansion yata 'to, eh. Oo, yung villa. Oo, yung Pero villa. alam mo namang Ayan. bagyo do'n tapos nandun ka pa. Oh, 'di ba? Hindi naman alam, baka matagal nang naka-book Or 'yan, tagal kasi yun. mag-book diyan, matagal 'di ba dapat Matagal mag-book nga. Oo, kasi kaya nga mahirap yan, eh. mag-cancel. Malay ba Oo. naman na gano'n kalakas, 'di ba? Anyway. Oo. So yun, sobra kasi kailangan nilang mag-evacuate. Kailangan nilang mag-evacuate pa dun sa lugar nila. Tinawagan pa sila ng management ng Balisin. Yun. Sobrang ano yan, sobrang exclusive 'tong island ng Mm, Balisin. Ayan, oh. Ayan ang oh, 'di ba? okey. Ayan. Well, balitang showbiz 'yan. Balitang showbiz. Ayos, Ayan. Sandali, nasaan? Forward natin. Ayan, oo. Hindi ko ba na-share yung audio? Kaya Ah, nag-aano sila. okey lang para nakakapag-react din tayo at Ito na yung kasagsagan. Ayan, oh, lakas ng bagyo. So they have to evacuate. buti na-evacuate sila agad. Oo, oo. Paano yung mga ano natin, kababayan natin na nasa ano lang, no? Nasa Polillo Island. Ayun naman, ibang story. Mm. Mm. On the Ayan. lighter side, meron pa tayong On lighter the side na news. lighter side ng news, ano ba yung shinare mo kagabi? Yung ano, meron kasing ano, mga Pilipino nahuli sila na nagnanakaw daw sila ng mga alimasag. Sa Japan? Oo. So, Grabe. napawalang-sala na sila ngayon dahil Alimasag, bakit? kasi Gutom? ano, meron ako nung nagpunta ako dati sa Nagasaki, may nakita ako mga Pilipino nangunguha naman ng mga talaba. Oh, Oo, okay. apparently siguro nakiki-compete sila sa mga ano, sa mga, fishermen, nireklamo sila sa pulis, ayun. Pero napawalang-sala na sila. So ayun, nabasa ko lang sa isang, Filipino translation forum. So medyo napaano lang, Canada? Paano ninakaw? Inano nila, pero hindi naman for commercial purpose. Yung nakuha nilang mga alimasag, pang-ano lang naman daw, pang-family sustenance lang nila. Kaya napawalang-sala sila for theft. Siguro dahil hindi naman nila trabaho mangisda talaga or hindi naman hobbyist. Okay. So kung hindi ka registered na fisherman, hindi ka puwedeng kumuha, gano'n ba Apparently, 'yun? apparently parang gano'n. Di katulad dito 'no, na kung makakita ko, ano 'yan, Oo, sa'kin 'yan, parang gano'n. mm. Pero Hmm. ito na, wala ng tatalo dito sa pinaka-weird na balita nito. May isang lalaki, okey, hindi ko i-she-share yung Dali, share mo na. Share ko ba? 'wag na, 'wag na. 'Wag na. Na nahuli siyang nagnakaw ng school uniform at saka panty ng isang ano, ng isang Pinoy ba 'yan? hindi nakapangalan ng identity ng ano, ng kriminal na ito. Pero ire-relate ko lang kung bakit ang mga cellphone sa Japan may tunog. Hmm. Dahil meron ditong parang anti-perversion law. Oh, Naintindihan mo okay. kung para saan 'yon? Halimbawa, kung nasa escalator ka, tapos nun may isang pervert, tapos naka-miniskirt ka, tapos igaganon niya lang yung phone niya sa ilalim ng palda mo, click, tutunog 'yun. So, or halimbawa nasa train ka tapos Tutunog ang alin? Ang yung phone phone mo. ng pervert? Hindi, yung camera ng phone mo may tunog. Yung camera ng phone mo may tunog? Oo, May hindi is that an app? hindi, built-in siya sa lahat ng phones sa Japan na kapag take mo ng picture, may gaganon siya. Ah, May okay. sound siya sa lahat ng phones except iPhone lately na kapag naka-live photo ka, nawawala yung sound niya. Okay. So Because of maririnig mo, naririnig kumbaga. ng halimbawa may babae sa escalator na binobosohan, gaganyanan mo ng phone sa ilalim o sa train gaganon mo, ganyan. Maririnig, malalaman tuloy ng mga katabi mong tao na pinikturan, gano'n. So, one time I was in the mall and biglang nagdatingan ng SWAT team. Okay, sa isang video store, as in, ang dami, tapos kinordon off kaagad yung isang
video rental store at saka bookstore. Siyempre, alam mo tayo, Filipino, Uzi. Uzi kagad ako. Meron na. Bakit may mga SWAT? OA lang, di ba? Pero turns out, siyempre, di ko nalaman. Nakita ko na lang sa evening news na meron ng pervert na yung isang dalagita, high school, naka-high school uniform, nagbabasa lang ng libro sa bookstore, ginawa ng isang pervert, dumaan, inano yung phone niya sa ilalim ng palda, tapos kinunan niya ng litrato. Siyempre, nagreklamo yung dalagita, huli siya ng pulis. Oh, okay. Para sa mga natin pervert dyan. So, balitang ewan. Ngayon, nahuli ng pulis yung lalaki na kasi nalaglag yung ID at susi ng bata. So, yung i-stalk niya yung bata for a long time, kaya nasundan niya sa bahay, alam niya sa nakatira. So, nung nakalingat yung pamilya, nagnakaw siya ng underwear at saka high school uniform. Grabe namang fetish dyan. Parang, grabe naman itong kuyang mo to. Ano ba itong balita natin? Oh my God, balitang ewan sa Japan. Anyways. Matapang pa sa kape ko. Every Monday na ba to, Mike? Saya na ating kwentuhan and overtime na tayo 3 minutes. Overtime na. But that's okay. Wala naman tayong network. Wala naman susunod na show na magpapalaya sa ating airtime. So maraming salamat, Malu, sa ating magandang kwentuhan. Thank you, Mike. I hope naaliw namin kayo sa mga balita na seryoso, pandaigdigan, pang Pilipinas, pang Japan, at mga balitang ano daw? Bahala, ewan ka dyan. Bahala ka dyan. Every morning, tune in lang po tayo dito sa YouTube channel, subscribe, and then like and share nyo po sa inyong mga kaibigan at mga fellow netizens. Maraming salamat, Malu. I'll see you next week. I'll see you next week. By the way, ang usapang CQ, ipa-plug ko lang. Ang usapang this Saturday. Lalabas lalabas ko rin to sa page ko, and also to my live into my podcast community, Guerrilla Syndicate. Lalabas po tayo sa podcast. Podcast din, podcast kung may time sa Spotify. Yan, paki na lang po. Search ang usapang CQ. Next week, mas ma-perfect na natin ang technology with many other devices at mas magiging interactive tayo sa reaction ng ating mga audience. Ano? Alright. Technical glitch na kaya hindi natin ma-entertain ang mga live chat. So, meanwhile, ito po ang Moshi Moshi Pilipinas with Mike and Malu. See you next week. Moshi! Moshi! Arigato! Arigato gozaimasu. Mata ne. Kiyosukite.